Anong ginawa mo? Di ba? Nagpapagulo ka lang. Sa totoo lang, nagpapagulo ka. At ni Kalinga Prab pumunta sa'yo, ayun, effective. So gagawin mo naman ngayon, makisawsaw ka naman doon sa issue naman ni Dave. Imbis na makatulong itong si BJ na sinasabi niyang tumulong, wherein alam niya sa sarili niya na hindi siya nakakatulong. Nanggugulo lang talaga yan. Ang maganda kay BJ, nanggugulo na, kumikita pa. So naman si Archie Hilario, para ka naman bago ng bago eh. Ganun talaga style ni BJ, masanay ka na. O dito naman tayo saglit, kay Kuya July Paunil. Langgit po ni Archie Hilario. Na kung saan ho naman ho, ay napaka-balance naman Yes. yung reaction. Kaso nga lang ho, ang dating ho dito ni BJ, yung kanyang reaction naman ay sobra-sobra. Kumbaga ho, parang nanggagalaiti po siya. Hindi ko po alam kung tinamaan or hindi po natin alam kung bakit po siya nagkaganon. Kaso nga lang po, ang mabigat lang po dito, ang kanyang paratang, si Kuya July po, ang napikon. Talagang nanggagalaiti. Ganun talaga para hindi halata na siya talaga yung napikon. Pikon yan, at kapag may kasalanan yan, ipapasa niya sa iba. Talagang manggagalaiti yan. Intindihin nyo na lang din kasi matindi yung pinagdadaanan niya. Mawawala, unti-unting nawawala yung pakinabang na gusto niyang mangyari. Pero patuloy pa rin niyang gagawin. Kasi nga, kumikita pa siya. Nagkakaroon pa rin siya ng kahit papaano. Kumbaga, mabuti na yon kesa wala. Yan si Brother Jose. Walang-wala na. Tuloy natin. So, huwag mong asahan na hihinto po yan. Huwag daw asahan na hinto. Hindi talaga ako hinto. Katulad ninyo, nakangkat sa totoo lang, ito po ang mangyayari. Kahit po magkaayos na po ang Tekram at Dave, yung mga reactor na yan, patuloy pa rin nilang sisirain si Dave. Sigurado po ako dyan. 100% sure po ako dyan. Kapag okay na yan, hihinto na kami syempre. Sinasabi mo lang na kapag kahit na nagkasundo na, nagkaroon na ng closure, babanatan pa rin si Dave. For what? Kung wala namang ginagawa na mali itong si Dave, bakit pa i-content? Bakit pa babanatan? So, ang parang sinasabi mo wag kaming huminto. Kapag hindi kami huminto, edi hindi ka rin hihinto. At kapag hindi ka huminto, hindi rin hihinto yung kikitain mo. Kahit yung mga ginagawa mo ay pang sinto-sinto. Diba, Brother Jose? Parang sinabi mo naman na, mga reaktor, wag tayong huminto kasi kikita pa tayo rito. Parang ganun na sinasabi mo Sinungaling ka talaga no? Magsisinungaling ka na lang, hindi pa totoo. Lumipas pa ang 3 buwan hanggang 6 na buwan. After ng closure, kapag nangyari na po yun, babanatan pa rin po nila si Dave hanggang sa madurog yung bata. Yun po ang sigurado niyan. At kasi Paunil, ang abang-abang po niyan, lahat ng mga latest issue patungkol kay Dave, lahat ng mga latest issue patungkol sa akin na sa totoo lang, hindi naman dapat siya nagre-react Ang dami ko nang kalaban sa Tekram community. At isali ka pa, Paunil. Sa totoo lang. Style mo na naman. Gusto mo nga sumali si Kuya July Paunil syempre. May nalalaman ka pang lahat ng issue re-reaction na ni Sir July Paunil. Natural reactor ikaw, lahat naman ng issue na hindi ka naman dapat kasali talaga, napunta ka pa talaga dyan sa Tekram community, sinasalihan mo. Kasi nga, may pakinabang ka. Ang pinagkaiba lang natin, kami, nasa liwanag, nasa katwiran. Ikaw, wala ka ng katwiran, wala ka pang pinaglalaban. Ang gusto mo lang, magkamal sa kaba ng yaman ni Dave. Boom! Brother Jose, pwede kang umaray. Sabihin mo, ouch! Huwag kang basta walwal ng walwal. Huwag kang basta talak ng talak. Huwag kang basta masyadong nagme-meltdown at nagbi-beast mode. Umaray ka. Kaya mo yan. Umaray ka hanggat kaya mo. Brother Jose, huwag mong pigilin yung pagkapikon mo. Dahil obvious naman, ilabas mo, makakabuti sa'yo yan. Ito na nga, dapat sagutin ko sa mga reaktor ni Ramil. Nakikisali ka pa. Anong motibo mo? Anong motibo mo? Kung motibo lang pag-uusapan, tablahan lang tayo dyan. Sa totoo lang po, tablahan lang kami. Lahat kami dito, mga nagre-react, tablahan lang kami dyan. Wala sa amin nangingibabaw. Including Ramil, kasi sila ka nag-live. Nag-live. Anong tablahan na sinasabi mo? Pag di ka tumigil dyan, baka mabato ka ng tabla. Brother Jose, kami nagre-react sa tama. Ikaw, nagre-react, gaya na sinasabi ni Sir Archie Hilario, dahil gusto mo lang sumausaw. Yan, kami mas may karapatan kami, kahit papano na mag-reaksyon sapagkat ang Tekram community at ang Kalingap ay may maayos na ugnayan, maayos na relasyon, at nagtutulungan. Ikaw, anong tinutulungan mo? Sarili mo. Anong tinutulungan mo? Yung mga kapritsyo mo. Anong tinutulungan mo? Si Dave ba? No.
Hindi mo tinutulungan si Dave. Ginagamit mo lang si Dave. Yan ang totoo. Psst. Ay, pinagsasalita na gustusin yan. Pag tama ang sinasabi, paniniwalaan ko yun. Kesa naman, maayos nga yung damit mo. Oh, mayaman ka na. Sinungaling ka naman. Mas paniniwalaan ko yung gustusin at pulubi. Kesa naman sa maayos ang itsura, sinungaling naman. Oh, ganun. Kaya pala ba ayos ang itsura mo? So, hindi ka gusgusin. Pero sinungaling ka naman. Parang sa'yo lahat ng sinasabi mo, Brother Jose, mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mo. Kasi sa'yo lahat tumatama, Pag tumama naman sa'yo, napipikon ka naman. Ayusin mo. Again. Magsama-sama na kayo, si Pugong Biyahero, si Tekram, kayo lahat, si BSA, magsama-sama na kayo lahat. Mali pa rin ang ginawa nyo kay Dave. Oh, pati si Pugong Biyahero, sinama mo. Ano naman kinalaman ni Sir Pugong Biyahero dito? Nagko-call out ka lang para nga mapag-usapan, no? At kapag nagpag-usapan yan at nakarating kay Pugong Biyahero, di sikat ka na naman. Nagpo-provoke ka. Style mo talaga bulok Wala namang kinalaman si Pugong Biyahero kay Dave Kino-call out mo pa. Masyadong malala. No? Magpatingin ka na, Brother Jose. Huwag ganun. Kung sino lang yung mga involved, yun lang ang tawagin mo. Huwag kang nagtatawag ng iba. Kasi masyado nang obvious Obvious na obvious. Doon ka lang sa issue. Huwag ka nang magtawag pa ng iba sapagkat that's bad. That's bad. Archie Hilario, hindi ka dapat kasali. Mag-broadcast ka lang dyan sa lugar ninyo. Si Bala Santos Matubang ang nagpakilala sa akin, sa din ang nagbalahura sa akin. Inaamin ko po yun, hindi ko yung tinatanggi. Katulad ng ginagawa ninyo kay Dave ngayon, kayo ang nagpakilala kay Dave sa social media, kayo rin ang nagbalahura. Tingnan niyo yung mata ko, seryosong-seryoso yan. Hindi ako nakikipag... Tignan niyo mata daw, seryosong-seryoso. Sabi nga nila, our eyes is the window of our soul. Pero dito kay Brother Jose, kahit tignan mo yung mata niyan, wala kang makikitang soul dyan. Kahit tignan mo yung mga mata ni Brother Jose, na seryosong-seryoso daw, wala kang makikita. Hindi mo makikita yung kanyang kaluluwa, yung kanyang soul, sapagkat wala siya noon. Tapos galit na galit. Pinasikat ni BSM. Tapos binalahura. In-explain ko na yan kanina. Hindi pambabalahura yun. Ang tawag doon, ini-expose ka lamang. Dahil baka makapambiktima ka pa ng iba. Dahil baka gawin mo pa yan sa iba. Ang importante dito, at least, nabibigyan ng babala yung ibang tao sa mga kagaya mong tao. Yun. Mahirap tanggapin kasi nga, hindi ka na makakaporma. Booking ka na At ang sasabihin mo na lang, binalahura ako. Ganon din ang ginawa kay Dave. Pinasikat, totoo. Binigyan ng magandang buhay, totoo. Inayos ang kanyang pagkatao, totoo. At dumating din naman ang isang araw na lumabas ang tunay na pagkatao ni Dave. At siya po ay hindi naging totoo. At yan ang masakit na katotohanan. At nung umalis siya, maraming sinabi si Dave. Hanggat maaari nga ayaw magsalita nila Tatay Tekram, di ba? Ayaw nila sapagkat ayaw nilang masasaktan si Dave. To the point na umiyak na si Tatay Tekram. Subalit itong kampo ni Dave, sila Dave mismo, hindi humihinto. Hindi naman po pwede na hindi na lang sumagot sila Tatay Tekram sapagkat ito ay makakasira sa kanilang reputasyon, sa kanilang pagkatao. Na kahit ayaw nilang sumagot, kailangan din naman nilang depensahan ang kanilang sarili. At bukod dito, hindi maiiwasan na mailabas kung anong klaseng pagkatao itong si Dave na sinasabi mong binabalahura. Sapagkat ano ang gusto mong gawin nila Tatay Tekram? Purihin ng purihin si Dave na kagaya ng gusto mong gawin para sa sarili mo? Hindi. Lalabas at lalabas yung mga pangit na ayaw nating marinig na sinasabi ng ibang tao patungkol sa atin kung tayo mismo ay mayroong ginagawang hindi maganda. And that is a natural reaction. Hindi pambabalahura yun. Nagiging balahura lang ang dating sa inyo. Nagiging masakit. Kasi nga, totoo. Kasi nga, yun ang inyong pagkatao na hindi nyo makita, na hindi nyo matanggap-tanggap. Kaya nagiging masakit. Kagaya nga nasabi ko, kapag masakit, umaray na lang kayo. Ganun yun, Brother Jose. Ayoko nang tapusin ito, mga kalingap, mga kadonis, mga katekram, sapagkat very obvious na. Nandiyan na po ang kasagutan kung bakit itong si Brother Jose
ay gigil na gigil, ay galit na galit. Actually, duda pa nga ako eh. Baka naman naggagalit-galitan lang yan, na pinapansin niya lang si Kuya Jolay Paunil, sinasabihan na pikon, na nakikisali pa, ikaw Archie Hilario, no, mag-broadcast ka na lang dyan sa lugar nyo, tapos nag-mention pa siya kay Pugong Biyahero na hindi naman kasali sa issue, na nakikita ko na kapag pagsasama-samahin ko itong mga bagay na ito, parang gusto niya talaga na mapunta lahat sa kanya ang atensyon. Para naman, syempre, magkaroon pa siya ng mga kita at komisyon. Yan. Pero balita ko, mukhang isusuka ka na ng mga nag-i-sponsor sa'yo ah. At balita ko pa na mas ikakainis mo, na ikakalupasay mo, maglulupasay ka na naman, Brother Jose, kapag tuluyan na talagang walang nakuha. Itong si Batang Kargador, itong si Dave. Damn. Yan ang mangyayari, Brother Jose. Kaya, paano yan? Talo ka na naman. Pikon, pipitsugin, at walang magawang mabuti sa buhay. Magbago ka na, Brother Jose, hanggat maaga pa. Laos na yung style mo, baguhin mo. Laos na.